Pagod ka na bang makita sina Godzilla at Kong na nagbabanggaan at binubugbog ang isa't isa? Kamusta mga residente? Ako si Jacob at alam ko, baka sawa na rin kayo sa malaking unggoy na laban sa atomic na reptilya. Para sa iba sa inyo, lalo na sa gustong makita ang dalawang icon na nagbabanggaan na parang buhay na kalamidad. Manatili lang kayo dahil ayaw ninyong palampasin ang ipapakita ko sa inyo ngayon dito sa Dangerville o bukas o sa susunod na araw. Grabe, panoorin mo ang video na ito kahit ilang beses sa isang taon, nasa iyo yun. Pero kung gusto mong suportahan ang channel at sina Godzilla at Kong, mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Mag-iwan ng malakas na ungol sa comments. Dahil sa video na ito, may inihanda akong espesyal para sa inyo. Kamakailan, naglabas si Daniel Demler ng concept art para sa isang Monsterverse version na di natin napanood. Ano ang kasama sa versyong ito? Isang matinding laban ni Godzilla at Kong na naganap sa isang madilim, nakakatakot at basang-basang lungsod na talagang astig at nakakabaliw ang itsura. Titingnan natin ang mga concept na ito. Pag-uusapan kung ano ang ipinapakita nila, sasabihin ko ang opinyon ko tungkol dito. At kung may saysay ba talaga sila sa loob ng Monsterverse, ngayon na. Sa huli, maaaring masagot natin kung nagpapahiwatig ba ang mga concept na ito ng paparating na bagay. Dahil huwag nating kalimutan, may ilang Monsterverse na proyekto na kasalukuyang ginagawa. Ginawa ang mga concept na ito noong 2021 habang naghahanda para sa Godzilla vs. Kong na una talagang nilaan para sa Monarch Legacy of Monsters Season 1. Oo, pinaglaruan ng Apple Television Creative Team ang ideyang bigyan ng sariling bersyon ang palabas. Godzilla vs. Kong na harapan. At base sa timeline ng Monsterverse, ang laban na ito ay sana naganap bago ang mga pangyayari sa Godzilla vs. Kong. Sabi ng artist na si Daniel Demler, ginawa ang mga ito bilang eksperimento at pitch material para tuklasin ang tono, sukat at posibleng direksyon ng Monsterverse sa hinaharap. Ang nakakaengganyo dito ay tila may malalim na ipinapahiwatig ang mga konseptong ito, lalo na tungkol sa huling laban na nakita natin sa Godzilla vs. Maaaring hindi iyon ang unang beses na nagkaharap ang dalawa. At dahil doon, nagbabago ang pananaw mo sa kanilang tunggalian. Sa palagay ko, hindi natin alam kung gaano kaalam ang artist sa final script ng Godzilla vs. Kong habang ginagawa ang mga konsepto. Pero sinadya man o hindi, talagang parang may naunang pagkikita sina Godzilla at Kong sa mga larawang ito. Parang ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila kahit gaano pa kalapit ang mga ito na magamit sa final na produksyon. Hindi maitatanggi, kamangha-mangha ang mga konseptong ito. Ipinapakita nila ang hinahanap ng maraming tagahanga. Mas madilim, mas atmosfera, at mas makatotohanan. Monsterverse, nagpaparamdam ulit na totoo ang dambuhalang nilalang na parang hayop. Kaya mga kaibigan, himayin natin ito. Sa mga konseptong ito, makikita natin sina Godzilla at Kong na nagtititigan sa isa't isa sa isang lungsod na basang-basa sa ulan. May kaparehong pakiramdam ito sa ilang eksena mula sa Godzilla 2014. Makikita natin ngayon ang totoong laban ng mga halimaw, astig, di ba? Pero habang nagsisimula ang mga concept images na ito, wala pang kaguluhan, wala pang mga pagsabog, puro tensyon pa lang. Kung titingnan mo si Kong, ang kanyang tindig ay nagsasabi na ng buong kwento. Mukha siyang nag-aatubili at kinakabahan. Parang alam niyang pwedeng masama ang kalalabasan para sa kanya. Si Godzilla naman, hindi mukhang galit o mabagsik. Mas mukha siyang nalilito kaysa sa iba pa. Nakatingin siya kay Kong, iniisip, sandali, ikaw ba yung buwisit na sumingit sa akin sa trapiko kanina? May matinding vibes ito na parang higanting dinosaur sa Jurassic Park, lalo na yung raptor na mabagal at nakakatakot tumingin. Gets mo ba? Hindi mo na ito makakalimutan ngayon, di ba? Gaya ng dati, ginagawa ni Kong ang pinakamagaling niyang gawin. Hinahanap ang tapang, pinipisil ang kamao, tinatapat ang balikat at handang makipagsuntukan sa isang atomic na Diyos. Sumigaw si Godzilla at nagsimula ang laban. Ngayon, bukod sa sobrang astig nitong tingnan, kahanga-hanga kung paano ipinapakita ng mga konseptong ito ang laki na mainit na paksa sa Monsterverse nitong mga nakaraang panahon. Sa isang eksena, makikita si Kong na nagpapakawala ng malakas na suntok mula sa perspektibo ng karaniwang lumang helicopter, hindi sci-fi na tutubi o makabagong sasakyan ng Monarch. Mahalaga ang pagpili dahil mas makatotohanan ang eksena
at nakaka-relate tayo. Kayang-kaya nating isipin ang hitsura nito sa totoong buhay, kahit walang sci-fi, computer-generated imagery o pantasya. Sa tingin ko, paalala ito kung gaano tayo kaliit at walang magawa bilang tao sa ganitong mga sandali. At nariyan din ang kuha mula sa lupa na parang malulunod o madudurog ka sa ilalim ng kanilang mga paa. Nakatingala ka, halos hindi makatakas sa kamatayan, pinapanood ang dalawang buhay na Diyos na nagbabanggaan sa itaas mo. At kung talagang bubuksan mo ang isipan mo at magpapakasaya ka gamit ang iyong imahinasyon dito, halos mararamdaman mo talaga ito. Ang hangin na dumadaan habang iwinawasiwas ni Kong ang kanyang makapangyarihang suntok, ang alon ng pagyanig na dumadaan sa kalsada habang tumatama sa akin ang malakas na suntok. Ito ang Titan scale na talagang ginawa ng tama. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi na isama o ipinakita sa screen ang laban na ito sa Monsterverse. Pero ang tanong, maaari pa rin ba itong ibig sabihin ng matagal ng sinasabi ng mga sinaunang YouTube theorists? Oo, malamang wala tayong makikitang laban sa lungsod na umuulan kina Godzilla at Kong sa Season 2 ng Monarch Legacy of Monsters. Pero kung mangyari, hindi ako magrereklamo. Mukhang astig talaga kung titingnan mo ang mga konseptong ito. Pero kahit ganoon, posible pa rin ang isang sagupaan sa Skull Island. Ilalagay ko ang link ng video ni Al kung gusto mong mag-theory mode tungkol dyan. Pero may ilang issue ang mga konseptong ito sa lore ng Monsterverse. Mahirap ilabas si Kong mula sa Skull Island bago ang Godzilla vs. Kong nang hindi lubusang nilalabag ang mga patakaran. Pero aminin natin, ilang beses nang nilabag ng prangkisiyang ito ang lore noon pa. Kung maganda ba yon? Malamang hindi. Sa huli, maaaring ganun na lang talaga ang mga konseptong ito. Nakakabilib ang mga likhang sining na di nagawa, pero kapansin-pansin ang timing ng paglabas nila. Si Daniel, ang artist na nagbabahagi nito ngayon, ay kasabay ng pinalalakas ng Monsterverse ang marketing. Dahil malapit na ang Season 2 ng Monarch, tila kahina-hinala ito. Baka wala lang ito, o baka isa itong tahimik na pa-teaser, baka bumabalik tayo sa mas madilim at mas makatotohanang tono ng Monsterverse. Baka makakita lang tayo ng flashback na laban na babanggitin sa mga susunod na proyekto, o baka pinaalala lang sa atin ng Legendary na marami pang potensyal ang natitira para sa universo na ito. Sa tingin ko may nangyayari talaga, kaya gusto kong marinig opinyon nyo, kayong nanonood ngayon. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng mga concept na ito ng Godzilla vs. Kong? Sa palagay nyo ba may pinapahiwatig sila o astig lang talaga ang itsura? Naisip ng artist na panahon na para ibahagi ito. Malaking pasasalamat kay Daniel Demler sa pag-share ng concept art na ito. Ang trabaho mo sa Monsterverse ay kamangha-mangha. Sana ipagpatuloy mo lang yan. Mga residente, kung nagustuhan nyo ang video, hayaan nyo na lang. Mag-subscribe para sa higit pang Monsterverse content. Ako si Jacob, magkita tayo muli sa susunod.